Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po. Dito po sa ating tambayang makabayan, komento po na inyong lingkod. Sa kabila po mga katambay na talagang sobra-sobra at talagang halos araw-araw binabakbakan ang First Family at ang lalo ang Pangulong Marcos Jr. sa issue ng droga about sa kanya. Pero nananatili pa rin po mga katambay na kipit balikat at nagbubulag-bulagan at bingi at pipi ang Pangulo kasama na po ng buong administrasyon at media at ang sinasabing makakaliwang grupo ng mga makabayang black di umano, mga katambay. Pero ngayon, ang pinagkakaabalahan po ng ating Pangulo, mga katambay, imbis na sagutin yung kanyang napakatinding akusa ng mga kababayan natin, lalo si Maharlika at ni Miss Cathy Binag, ang pinagkakaabalahan po ng ating Pangulo ay politika. Politika, mga katambay. Ito po, nagsanib puwersa na raw po, mga katambay. Ayon po rito sa balita ng UNTV, mga katambay. Ito pong partido po ng Pangulong Marcos at ang partido ng bilyonaryo po na si dating Senador Manny Villar. Pakinggan po natin ang Pangulo at komentuhan po natin, mga katambay. We declare, as the PFP, we declare officially its collaboration with the Nationalista Party through the signing of our alliance. Formal nang nakipag-alyansa ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa Nationalista Party na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar. Ang alliance agreement na nilagdaan ay bilang paghahanda sa darating na 2025 elections. Para sa mga opisyal ng dalawang partido, mahalaga ang alyansa na ito sa isinusulong na polisiya ng Administrasyong Marcos na pagkakaisa. Importante po ang unity para sa ating bansa. And then basically, this alliance is para maging mas malakas ang puwersa ng government in serving the people. Ibig sabihin niya nagkakaisa yung mga liderato na meron tayo sa Pilipinas. Pag nagkakaisa kasi niyan, mas lalong mapadali na ipakita na dapat lahat tayo na sambayanan ay magkaisa rin. Sa ngayon ay wala pang pinal na listahan ng NP at maging ang PFP para sa kanilang senatorial lineup. Dahil dito, 4 na major political parties na ang kaalyado ng PFP, kabilang na rito ang Lakas CMD, National Unity Party at Nationalist People's Coalition. May panawagan naman ng Pangulo sa nabuong alyansa ukol sa mga personalidad. Yan mga katambay, narinig po natin ang pinagkakaabalahan po ng Pangulo. Politika. Hindi niya po yung inaabala o ibig sabihin hindi niya po tinututukan yung kanyang mga pangarap sa mga Pilipino, lalo sa ating mga mahihirap, mga katambay. Lalo doon sa sinasabing nasa laylayan daw di umano, mga katambay. Hindi po tinututukan po ng Pangulo yan, mga katambay. Bakit? Presidente na siya. Di po ba? Presidente na ang Pangulong Marcos. Hindi na siya po pwede pang magpalakas pa sa tao. Mambola pa ng tao para maging Pangulo. Dahil ang realidad, real talk, Pangulo na siya. Wala na yung mga sinasabing bubulong na mahihirap, katulad natin, magsasalita tayo sa social media, ganito gawin mo, paano na yung mga pangarap mo, na ginawa mo, na hindi mo ginawa, yung 20 pesos na bigas, yung pabahay na napakarami taon-taon, saka yung gagawin mo yung mga pinangako mo, na nung kampanyahan, na yung mga build, pagpapatuloy mo, tapos magiging better more pa. Build, better more. Ano nangyari? Wala nang pakailam ang Pangulo doon. Dahil Pangulo na siya. Di ba mga katambay? Pangulo na siya. Di ba? Tapos yung napakalaking utang natin ngayon, na mga ilang trilyon ang naidagdag. Mahigit 2 trilyon. Ang naidagdag na naman sa utang natin, lumolobo. Na wala naman tayo nakikitang mga proyekto ng pamahalaan na ipagmamalaki. Maliban lang po dun sa 5,500 na inagos na ng tubig. Doon na pupunta ang mga inuutang po ng bagong Pilipinas. Ito nga po mga tambay. Talagang kahit po ano ang gawin ng taong bayan na gigil, di ba? Na magpa-drug test ng ating Pangulo. Pero ito po,
talagang nakatutok pa rin po sa pagpapatibay at sinasabing hindi na siya matanggal sa sinasabing pagiging Pangulo ng Pilipinas dahil halos lahat kinukopo niya na ang partido ng Pilipinas, mga katambay. Ang hindi na lang niya makuhang partido ay ang partido ni Sara Duterte at ang partido ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Pero lahat na ng mga partido na sumusuporta sa mga oligarch, di umano, ito po yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, at ito po yung napakatagal na sa politika, mga katambay. Lalo po itong kay dating Senador Manny Villar, matagal na po ito, yung Nationalista Party, di ba? Yung mga party-party na yan. Kaya nga po, nabubuo po ang party sa Malacanang di ba? Dahil dyan sa mga party-party. Di ba? Mga partido. Kinakabit sa party-party, sosyalan, di ba? Dahil halos lahat po sila nasa NCR, di ba? Ito mga sinasabing mga partido na ito. Saka nakita naman po natin, mga katambay, hindi na po tayo bobo. Hindi na po tayo tanga. Nakikita po natin kung paano po maglingkod ang mga traditional mga politiko sa ating bansa. Ilang taon na po sila. Yung iba nagkamatay na. May nangyari ba sa ating bansa maliban sa sobra-sobrang korupsyon at hindi maipaliwanag ng mga extraordinary at hindi maipaliwanag ng Senado, Kongreso kung paano din nila ginagastos ang pera nila. Di ba mga katambay? Tapos dadaanin tayo sa partido para sabihin na magkaisa ang mga Pilipino dahil kailangan ng partido ay nagkakaisa para po sa pagtugon daw ng gobyerno sa pangangailangan nating mga Pilipino. Kailangan ba? Kung talaga ikaw ay may political will, katulad ng mga Duterte, hindi mo na kailangan ng sobra-sobrang partido. Kung kailangan mo lang tumulong, sinasabi mo kailangan ng partido para makagawa ng sinasabing yung konkretong konkretong paggawa o konkretong idea dahil partido lang po ba magpapaangat sa ating bansa? Di ba? Hindi. Pagiging political will ng leader, pagiging makabayan, di ba? Nangyayari po yata sa ating gobyerno ngayon, hindi po makabayan. Baka mayaman, maka-oligarko yata, mga katambay. Di umano. Dahil ang pinoprotektahan po ng bagong Pilipinas ngayon, lahat ng mga mayayamang politiko, lahat ng mga oligarko, mga katambay, di umano. Yan po ang pangarap yata ng bagong Pilipinas, na magkasama-sama silang lahat. Kaya ang mga mahihirap, babay na lang. Magtiis na lang kayo. Mahirap kayo Di ba? Parang gano'n. Mahirap tayo Magtiis tayo. Magdikdik na lang tayo na asin. Basta sila, kung kailan sila kikilos, intayin na lang natin. Kung kailan sila maaawa sa atin, yun na lang maiintayin natin, mga katambay. Dahil sila, sa nakikita natin, partido ang pinaka-importante, lalo kay Pangulong Marcos, di ba? Kisa sa kahirapan, pagsugpo ng kahirapan, pagsugpo sa nagtataas sa inflation na walang trabaho, bagsak na ekonomiya, sumisisid tayo sa kahirapan, di ba? Pero ang inuuna natin, puro politika. Noong nakaraang araw, nasa Cebu ka. Kinuha mo rin ang alyansa ng mga Visayas, mga governor. Tutok na tutok. Ano pa? Yung pamimigay ng sobra-sobrang ayuda, mga katambay. Solusyon po ba yun sa naglalakihang inflation ng ating walang trabaho at bumabagsak na piso, ekonomiya natin? Di ba? At nagtataas ang bilihin at mga pangarap pa ng Pangulo. Ano pa kaya mga pangarap ang ibibigay sa atin? Katulong po. Katulong po ang mga bilyonaryo, mayayamang mga politiko. Di ba? Saan po kaya katulong? Sa korupsyon? Di umano. Nagtatanong lang po si Kamanong. Kayo po mga katambay. Nakita niyo po ang tinututukan ng ating gobyerno. Halalan, hindi solusyon sa problema ng bayan. Ang inuuna, politika. Kailangan matatag sila. Yung wala na kumikibo. Kahit ano gawin. Dahil magkakasama, magkakampi, magkakaibigan. Saka hindi uso balimbingan. Hindi uso balimbingan sa politika. Di ba? Nakikita niyo po yon? Puro may mga paninindigan po mga politiko natin sa mga partido. Kung sino po nakaupo, nandun po yata sila. Dahil itong mga sinasabi nating mga nationalista party at yung mga iba pang nabanggit na partido,
Hindi po sumama kay dating Pangulong Duterte yan, mga katambay. Hindi po nagsip-sip yung mga yan. Kaya po puro may political will po yan, mga katambay. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, lahat halos ng partido, politiko, mabibilang mo lang sa daliri ang mga may political will. Pero karamihan dyan, hindi raw balingbing. Hindi sila balingbing, mga katambay. Dahil hindi nila paborito ang prutas na balingbing. Kaya mabibilang mo lang daw sa daliri mo ang may mga paninindigang politiko. Di ba? Kayo po, ano masasabi niyo, mga katambay, sa nangyayari sa ating bansa sa pagpapatakbo po ng bagong Pilipinas? Sobra-sobrang paggastos, wala halos proyekto, sumosobra sa dagdag ng ating utang. Ngayon, may budget na naman yan. Next year, di ba? Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po na. Taste-taste lang, mga katambay. Talagang ganun eh. Sabi nga daw po, nabudol daw po tayo. Paalam. Ingatan na ba. Bye-bye.